Nagmamagaling ka na naman. Lagi ka bang sinasabihan ng asawa mo o partner mo ng ganyan? Alam ko marami ang nakaka-relate sa inyo dyan. Dahil ito ang lagi ninyong naririnig sa abusive partner nyo. Yung ayaw makipag-usap. So, walang healthy communication ang relasyon nyo kapag binabanatan kayo ng ganito. Stressful to. So, ang linyang ito ay karaniwang gaslighting o yung tinatawag na defensive mechanism. So, ito ay para pabalikin sa iyo ang sisi at ipahiya ka o pahiyain ka. So, ginagamit ito ng isang narcissist upang baliwalain ang iyong talino o opinyon para proteksyonan ang kanyang ego. Kasi ang ego ng narcissist ay fragile. Ibig sabihin marupok. So, pinoproteksyonan niya yan. So, bakit nila sinasabi ito? Hindi ba kayo nagtataka kung bakit paulit-ulit nila itong ginagamit? Okay, so ipapaliwanag natin kung bakit. Una, projection. Ano yung ibig sabihin ng projection? Ibig sabihin ng projection, sa madaling salita, ay ibinabaling sa'yo. Parang camera, nakatutok sa kanya, tapos ang gagawin niya, babaguhin niya yung focus ng camera, sa'yo itututok. So, nasa iyo ngayon ang sisi, nasa iyo ngayon yung problema. So, yung projection na yan, ginagawa yan dahil sila ang gustong laging bida. So, sila yung laging tama. No? So, gusto nila sila yung ika nga ay malinis. So, ibinibintang nila sa iyo o binibintang niya sa iyo ang sarili niyang ugali. Halimbawa, sinabi niya na nanlalalaki ka. O sinabi niya na ikaw nang bababae, ikaw nang lalaki. Ang ibig sabihin nun, pag pinag-usapan ang projection, siya yun. Siya yun. Kaya nagtataka kayo kung bakit yung inyong mga cheaters na asawa ay laging sinasabi na nanlalalaki kayo, nang bababae kayo. Tapos ay madidiscover ninyo na siya pala ay may kabit. Siya pala ay matagal nang may kabit. Siya pala ay meron ng karelasyon sa trabaho. 'Di ba? Yun ang palatandaan. Kapag lagi kayong pinagbibintangan, inosente kayo, pinagbibintangan kayo, may lalaki, may babae, no, may kabit, siya yun. Pag pinag-usapan yung projection. Another one, control. So gusto nilang panghinaan ka ng loob para hindi ka na muling magsalita o magbigay ng input or informasyon. So ito ay pag-manipulate or pag-control. Another one, deflection. Deflection, ibig sabihin, inililihis nila ang usapan mula sa maling ginagawa nila. Mali itong ginagawa nila, iniiba ang usapan. Naka-experience na kayo niyan. 'Di ba? So ngayon, pag sinabi niya na nagmamagaling ka na naman, iniiba niya yung usapan. 'Di ba? So, ang mangyayari niyan, mapapapunta sa iyo yung problema, mapapapunta sa iyo yung issue na nagmamagaling na naman pala ako. Nagmamagaling daw ako. So, yun yung maiisip mo. Malilimutan mo na o maitatapon nyo na ang problema na talagang gusto nyong pag-usapan o yung issue. For example, ginastos niya o ipinangsugal niya yung inyong pambayad sa bahay o pambayad sa sasakyan o pantuition ng mga bata, ipinangsugal niya. Ngayon, magpapaliwanag ka ngayon or bubuksan mo yung topic. Ngayon, nung bubuksan mo na yung topic, narinig na niya yung mga sinasabi mo, bigla kang babanata ng nagmamagaling ka na naman. See, ikaw ang laging magaling, gaganunin ka. Ikaw na magaling. So, yon. Malilihis ngayon sa'yo, ganun ako pala yung magaling, ganyan. So, what happened? Deflection. No? Strategy. Manipulation. You see the thing? You see? Yun yon. So, ano yung gagawin ninyo? Ano yung sasabihin nyo? No? So, narito yung mga manakanakang paraan. No? Mga few examples or ways kung paano kayo magre-respond, paano kayo sasagot. Una, gamitin niyo yung Gray Rock method na matagal ko na itinuturo sa inyo sa aking mga contents. Ito ang example ng Gray Rock method. Sabihin nyo, okay, salamat sa opinion mo. Tapos. 'Di ba? Iyon ang Gray Rock method. Ganun lang ang dali mo.
Ganun lang ang sagot mo. Bakit? Kapag wala silang nakitang reaksyon, mawawalan sila ng gana. Hindi na yan gaganahan na awayin ka pa or what. Wala nang kasunod yan, basically. Another one, ibalik mo yung focus. Di ba, ipinokus niya sa'yo, ibalik mo yung focus sa kanya. Okay? So, ganito sasabihin mo, hindi ito tungkol sa akin. Hindi ito tungkol sa aking pagmamagaling o kung ano man. Okay? Tungkol ito sa perang ipinangsugal mo. Balik tayo doon. Okay? So, ibabalik mo lagi yung usapan doon. Ipipilit mong bumalik. Sabi mo, hindi ako ang issue dito. Ang issue dito ay yung perang pinangsugal mo. Yung ninakaw mo sa bangko. Na hindi naman yan para sa pansugal or kung ano man. Para yan sa tuition fee ng anak natin. Balik tayo dyan. Okay? So, doon, pag-usapan nyo. Okay? Another one. Huwag magpaliwanag. So, itong tatlong ito, mamimili kayo dyan. Kung alin dyan yung naaayon or appropriate or applicable dun sa sitwasyon nyo. So, gagamitan nyo yan ng analysis, strategy, kung ano yung gagamitin nyo dyan. Ngayon, kung ayaw nyo na mapag-usapan yun, gusto nyo na manahimik, huwag na kayo magpaliwanag. Stop, ignore. Okay, noted. Then, ngayon, kung gusto mo mapag-usapan, kasi nawawala talaga yung pera, walang pan-tuition fee, kailangan dumiskarte, kailangan may mangyari, ibalik mo yung issue. Hindi tungkol sa akin. Tungkol ito. Sabihin nyo kung ano yung paksa. Sabihin nyo kung ano yung pinag-uusapan nyo. Okay? So, ganun ang gagawin nyo. And for those of you who would like to manage your stress na stress ka na sa kawalang hiyaan ng asawa mo, pwede kayo mag-take ng Dr. Daily Ashwagandha plus magnesium twice a day, morning and evening, para ma-manage nyo yung inyong anxiety, ma-manage nyo yung inyong stress, at magdulot ito ng calmness sa inyong araw-araw na pamumuhay. Suporta po ito. Maglalagay ako ng link or yellow basket dyan para ma-check out nyo ang Dr. Daily Ashwagandha plus magnesium for your relaxation. Bye for now.